Simula sa July 23, bawal na manigarilyo sa mga pampublikong lugar dahil sa pagpapatupad ng nationwide smoking ban. Pati ang mga may-ari ng gusali o kumpanya na hindi susunod dito, pananagutin na rin. Attorney Gabby Concepcion, good morning! Good morning! Ayan, national smoking ban starting on Sunday. Bawal na ba talaga, attorney, magsigarilyo sa lahat ng pampublikong lugar simula sa linggo? Well, at the outset, sabihin na natin na alam natin na ang interpretasyon na binigay na ng Department of Health ay talagang sa lahat. Oo, sa lahat ng pampubliko. Pero, okay, pag binasa kasi natin yung batas, mukhang, ito ang personal kong opinion, ha? Personal. Oo, na baka hindi naman, kung babasahin mo strictly speaking yung batas at yung executive order, parang hindi naman saklaw ang lahat. Okay? Unang-una, kailangan kasi pag binasa mo yung executive order, medyo misleading. Sa ilalim, ito medyo legalistic lang, no? Pero pag binasa nyo kasi yung section on definitions, nakalagay nga doon na ang definition ng public space ay lahat ng places open or accessible to the public, kung saan maaaring magtipon-tipon ng mga tao. So lahat ng outdoor spaces kasali. Pero kung binasa mo na ang after the definition, okay, meron kasi enumeration dun sa body of the law, kung ano yung prohibited acts. Pero ang prohibited acts, dun sa ilalim ng executive order, ay mga enclosed public place. Enclosed. Ibig sabihin parang kulong. Nakakulong. Pero meron din siyang provision na talagang absolutely, kasi kunyari yung enclosed public place, katulad ng mga buildings, meron talagang provision yung executive order na dapat merong designated smoking area. Pero meron ding mga places na bawal ang designated smoking area, tulad nga kung ito yung mga eskwelahan, okay, mga ospital, mga laboratorio, etc., etc. Ang problema lang po kasi, well, yun nga, whether, at saka mga public conveyances, whether stationary or in motion. So, pwede mga taxi, jeep, bus, yan. Mga elevator. Kasama doon sa definition, mga elevator, mga pampublikong sasakyan, at, well, at saka ang private na sasakyan. So, ang problema lang nga natin, sa ilalim kasi ng konsepto natin ng isang gobyerno na merong tatlong hiwalay na sangay, di ba? Ang lehislatura ang gumagawa ng batas, yung executive, na nag-issue ng executive order, actually, taga-implement lamang siya ng batas. So actually, yung executive order, kung magiging legalistic po tayo, yung executive order, hindi siya dapat magiging mas stricto or mas malawak ang saklaw kesa dun sa batas na ini-implement niya. At ano ba yung batas na ini-implement niya? Ito po yung matagal ng batas na Republic Act 9211, na yan yung unang bawal ng smoking in certain areas except when it is there is a designated smoking area. So ito po, alam po natin na ang sinasabi po ng Department of Health, na ang interpretasyon po ng executive order ng presidente, lahat po ng public areas, including sidewalks, basta lahat ng open space, di ba? Kalsada, ganyan, kahit nga sa may tindahan ka lang Oo. Pero yun na nga ang problema, so siguro kung magiging legalistic nga tayo, parang, actually kung tatandaan ninyo, ito lang, mag-backtrack tayo ng sandali. Dati yung MMDA, nag-attempt na yan na manghuli sa mga sidewalk. At umabot ang kaso na to hanggang Court of Appeals, at sinabi ng Court of Appeals, sorry MMDA, hindi yan within your authority. Yes. At pangalawa, yung manghuli sa sidewalk, parang hindi pwede yan kasi sa ilalim ng batas, yung RA 9211, hindi kasama ang open areas tulad ng sidewalk. So yun ang sinasabi natin. Alam po natin na mayroong executive order ng interpretasyon ay lahat ng open spaces. So kung ayaw nyo, katulad nitong dalawa na nag-file pa ng kaso laban sa MMDA, diba, na i-contest nyo ang interpretasyon ng batas, ay sumunod tayo. Kasi sinabi na ng Department of Health na implementing, na inatasan ng presidente to carry out the provisions of the executive order, huhulihin nila ang lahat na nagsasmoke sa public places. Pero, ang sinasabi lang natin, baka mukhang merong posibilidad na mangyari ulit yung nangyari dati, na merong ulit magko-contest kung nahuli at magko-contest, kasi yung executive order nga, mas mahigpit at mas malawak ang scope niya kesa dun sa batas
na ini-implement niya. Mas mahigpit. Kasi ang executive hindi pwedeng gumawa ng sariling batas. Taga-implement lang siya. Attorney, pag lumabag ka dito, ano naman yung mga multa? Well, ito, kaya yung executive order, bumabalik din siya sa Republic Act 9211. So, ang sinasabi ng executive order, kung ano ang penalty sa ilalim ng 9211, yun din. So, yung halimbawa, yung smoking in places na bawal, meron din silang tatlo. Halimbawa, yung first offense, 500 to 1,000 pesos. Ang second offense, 1,000 to 5,000 pesos. Ang third offense, 5,000 to 10,000 pesos. At actually, sinasabi niya, pati baka saklaw din yung RA 8749 or ang Clean Air Act, maaari ding makulong for smoking inside a public building or an enclosed public space, including public utility vehicles or other means of public transport or any enclosed area outside the private residence. Okay. Well, ito meron ng kasamang kulong sa ilalim nitong Clean Air Act. So, na meron siyang 6 months and 1 day to 1 year imprisonment or a fine of 10,000 pesos na mas malaki ang mas mabigat ang penalty. Okay, para hindi kayo mahirapan, wag na kayo manigarilyo. Para wag mahirapan, wag na kayong manigarilyo unless prepared kayo na dalhin hanggang Korte Suprema ang kaso ninyo.